Hello, kumusta kayong lahat? This is Justin Talk News PH. Before anything else, I would like to request, bago tayo mag-start dito sa episode na ito, I would like to request na please like, try to share this video to your friends, and then follow Justin Talk News page. And of course, to those na bago pa lang dito sa channel na to, mga viewers natin, paki-press naman ang subscribe button natin para dumami tayo ng konti dito sa Justin Talk News PH. Huwag kalimutan mag-like. So, what will be the topic that we're going to talk this day? Ang pinakamainit na pinag-usapan ngayon sa mundo ng social media ay yung ginawa ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Kasi nagbigay siya ng pananalita sa isang press con at binunyag niya ang tungkol sa picture na kasama daw doon sa mga in-expose ng 18 na mga sundalo, or 16 of them are Marines, isang Philippine Army at isang Army Reservist. So sinabi niya na doon daw sa mga picture na kasama doon sa affidavit ng mga sundalo na yon ay mayroon isang picture daw na naghihinala siya, at sinabi niya meron daw isang congressman nagsabi sa kanya na ito ay sa kapanahunan pa ng pamumuno ni Lord Alan Velasco sa House of Representatives nung siya ay naging speaker. Maalala natin na ito si Lord Alan Velasco. Ito yung ka-term sharing ni Alan Peter Cayetano. Diba, nung kapanahonan ni President Duterte, nagkaroon nga ng agreement between the two, dalawang mga kongresistang ito, na mag-share sila ng terms. So, ang unang nag-function as speaker ay si Alan Peter Cayetano bago siya tumakbo as senator. At ito si Lord Alan Velasco ay ang namumuno sa panahon na yon. At sinabi ni Boying na hindi lang pala yung malita na sinabi ng mga sundalong Marines na dinideliver nila doon sa mga matataas na posisyon sa ating pamahalaan, kasama na si BBM at saka si Romualdez at ibang mga kongresista, but noon pa daw ginagawa. So parang gusto lang ilihis, parang gustong ilihis at gustong idamay ni Boying Remulla ang mga Duterte na naman. Isipin mo, kung pag-isipan natin na mabuti, ang ibig niyang sabihin, meron ding insertions noong time na yun. At sino ba ang chairman ng Appropriations Committee during that time? Anong Congress ba yan? 18 Congress. Sino ang Appropriations Chairman na gumagawa ng budget? At tulad ni Saldico, na siya ang 19th Congress, siya ang Appropriations Chairman ng Appropriations Committee. Hindi ba si Sid Ungab yun? Or merong other congressman na humawak na ganyang position? Kung si Sid Ungab man yun,
napaka-imposible naman na magkaroon ng insertion na alam naman natin gaano ka-straight yan si Congressman Ungab. At alam naman natin gaano kabihasa yan kung pag-usapan na yung mga ganyang trabaho sa appropriations, sa finance. Napakagaling na finance officer yan si Congressman Sid Ungab. At siya nga isa sa nagbulgar doon sa mga blankong mga pahina sa 2025 General Appropriations Bill. Diba sila ni President Duterte at saka si Vic Rodriguez ang nagbulgar niyan. So napaka-imposible na mangyari yan. Alam naman natin kung anong intention ni Boying. Kasi yan si lingid naman sa ating kaalaman lahat na si Lord Alan Velasco ay talagang masugid na supporter ni VP Inday Sara. So ito papunta kay Inday Sara na naman ang issue na yan na gusto nilang idadamay si Vice President Sara. Klarong-klaro naman ang intention nila. At maraming tanong dyan kung yung picture, totoong picture ba yun? Na may mga malita daw na dinideliver at nag-iisang picture lang. Nakasama nga daw doon sa affidavit. O kung siningit lang ninyo yun para sabihin na meron din pangyayaring ganyan. O ibig sabihin, remowa rin yung brand ng balita na yun. Diba? Palpak yung pagkagawa ng script. Maraming question kaysa lumabas na sagot. Unang-una, napaka-imposible naman yan na aabot doon. Kasi hindi pa presidente si Bangag nung panahon na yun. Kailan ba nangyari ang grabing insertions? Diba? Ngayon lang yun. Ngayon ang pinakamarami ang insertions. Kaya gusto niyang parang flood control ito flood control na mayroong ghost project since President Duterte. At anong ginawa ni na Magalong? Nagpunta sa Davao para maghanap ng ghost project. Ang nangyari tuloy, wala nakita si Magalong doon. Pagkapang-kapang doon sa yung knitting, rock knitting, walang nakita. Parang nanghuli daw ng gagamba. Ngayon, sinuplak naman yan ni Chavit Singson at saka yung mga vlogger na bibidyo doon sa Ilocos Norte. Marami palang mga ghost project doon si Sandro Marcos. Di ba? Alam na natin yan. Ngayon, ito naman, itong ginawa ni Boying, sabi nga iba, baka yan, AI lang yung picture na yan at siningit. Meron namang ibang anggulo si Attorney Baligot at tuwang-tuwa siya sa pangyayari. Kasi parang pinapatunayan ni Boying Rimulya na talagang totoo yung pamimigay ng malita o pagde-deliver ng malita doon sa mga kurakot na mga congressman at mga government officials. Lalo na kay Martin Romualdez. So, natutuwa si Baligot, parang kino-confirm ni Boying Rimulya ang katotohanan na talagang merong delivery ng mga malita doon sa mga kasangkot sa sindikato na yan. Na ito naman ang ayaw ni Lacson na i-recognize at ayaw imbestigahan. Kasi alam naman natin bakit ayaw imbestigahan ni Lacson? Dahil, yan nga, kung nasa gate sa Malacanang na yung investigation, talagang linilihis niya, pinoprotektahan niya na hindi matamaan ng kanyang poon. Alam na natin kung sinong poon niya. Kung si Tuta Soto, maraming malita na tanggap. Ito mas marami. Kasi sinusugal na niya lahat ni Lacson.
wala na sa kanya yung, nagtataka ako bakit parang talagang kailangan niya yung pera na ganyang karami. Di ba kumikita naman to sa simento eh. Di ba si Boy Simento ito? Si Lacson. Marami pang kinita yan eh. Nang kapanahunan ng nasa PAOK TIF yan. Kapanahunan ni President Hirap. Alam naman natin anong ginawa niyan. Maraming ginawa yan na kabalastugan. At siguro, yung mga inatraso niya na mga kaluluwa na ngayon, malamang sinisingil na siya. Kaya napakahirap ng sitwasyon niya ngayon. Kasi ang pagsisinungaling niya, klarong-klaro eh. Kahit bata, malalaman nagsisinungaling. Kahit nag-ugaling bata na siya, nawala na yung pagkasenador niya eh. Yung the way na sumasagot siya doon sa mga tanong, mga actuations niya, yung sino bang mas pugi, mga ganun, parang pambata yun eh. Yung sinasabihan mo pa yung mga Marines na papayag ako mag-investigasyon basta ibahin nyo yung affidavit. Anong klaseng? Diba? Iniisip mo ba yung sinasabi mo? Kaya frustrated tayo sa mga actuations ni Lacson. Kahit na wala na talaga siyang katuwiran, talagang pinupost niya para malihis lang talaga ang usapan. Yung isa pang sinabi niya na itutuloy niya yung hearing, si Subiri pa nga nagsasalita, hindi siya, kung pipirmahan nila yung minority report, yung partial report na ginawa ng BRC na siya ang namumuno ngayon. Hindi naman papayag si Marcolita niyan. Parang nang ba-blackmail ka na halata namang blackmail. Kaya si Lacson wala na rin yan. Parang si Boying yan. Parang si Boying Rimulya. Ngayon, parang hindi niya alam yung hindi siya nagkaroon ng analysis na maganda kung ano bang resulta nitong sinasabi niya. Akala ba niya maniniwala yung mga tao na may malita sa kapanahunan ni President Duterte? Kunting bulong nga lang tanggal na lahat. At saka nandyan yung mga press, wala namang, kahit nasabihin mo mas mga walang hiya yung press ngayon, mas walang hiya nung kapanahunan ni President Duterte. Kasi sila kalaban talaga lahat ni President Duterte. May press noon. Ang binabantayan lang nila ang pagkakamali ni President Duterte. Hindi nila ibabalita yan. Hindi kaya yan maglilik. Napaka-imposible niyan na mangyayari ng kapanahonan ni President Duterte. Kulting bulong lang na ganyan. Naalala mo yung umorder ng ng fire truck sa Germany yata yun. Ano nangyari? Kaibigan pa niya. Talagang nagsasakripisyo pa during the campaign. Pero talagang tinanggal din ni President Duterte dahil ayaw nga talaga niya ng corruption. Tapos sabihin mo na merong malita, delivery ng malita sa kapanahunan ni President Duterte na si Inday Sara ang involved. Kasi gusto nilang idikit kay Lord Alan Velasco kasi nga talagang supporter ni BP Inday Sara. So papunta ni BP Inday Sara yung sinabi ko na kanina, yan ang balak nila. Napaka palpak din si Boying na una niyang kapalpakan, yung inamin niya na kausap niya yung ICC. Hindi pa natin malaman kung anong feedback siguradong alam na ni Attorney Kaufman yan. Hindi natin alam kung anong gagawin ni Attorney Kaufman doon sa, kasi mag-decision na yung mga judges with regards to the confirmation of charges kung talagang itutuloy yung trial o hindi. I don't know kung anong before mag-issue ng decision o magbaba ng decision kung mayroon bang ibang petition or whatever na gagawin ni Attorney Kaufman. Pero alam na nila yan na si Trillanes inamin na nga niya na talagang siya ang nag-asikaso ng mga ICC investigator pagpunta nila dito. Pero ngayon niya aminin na nagbigay siya ng $2 million sa mga
ICC investigator. Kasi sa tingin nila, yan lang ang pwedeng maging violation mo kung magbibigay ka ng pera kasi bribery yan. So, pwede nila aminin at tumulong sila dahil sila naman nagsasampa ng kaso. So, balik tayo dito kay Boying. Yung una niyang palpak nga yun. Yung with regards to the ICC. Kaya, naging defensive na sila kung ano nang pinagsasabi, inamin na lang kasi sabit na eh. So yun na nangyari. Ngayon, ito na naman yung malita na yan. Paano nga umabot yan sa before 2022? Sino bang appropriations chairman? Si Ungab nga, imposible gagawin ni Ungab yan. Kaya parang palpak na naman ang ginagawa ni Boying. Unang-una yung ICC, ngayon ito na naman with regard to the malita na nagsisimula daw yan nung kapanahunan pa ni President Duterte na puro naman yan kasinungalingan ang pinagsasabi. So, iwanan natin si Boying, ito na naman ginawa ng NBI. Sa tingin ko, itong ginawa lahat to, ang direction talaga ng government, talagang ang effort nila is para sisirain talaga si VP Inday Sara. Whole of the government approach. So, pangalanan mo yung mga department. Aside from Malacanang, sila naman talagang nag-iisip kung paano gagawin sa tulong ng mga congressman. So, isipin mo yung mga hearing pala noon na sinabi ni VP Inday Sara, mga hearing na kinakandak yun sa Quadcom, fishing expedition lang yun. Alam na nila na ito dapat i-impeach. Kaya nga doon sa mga previous vlog ko, sinabi ko nga, kung kailan ba nagsimula ang balak ng mga bangag na talagang tanggalin si VP Inday Sara sa eksena, sa picture, political scene dito sa ating bansa, kaya gusto nilang mamuno ng forever, matagalan. Nung pagkapanalo pa lang nila, yun lang sinasabi ko sa mga vlog ko eh. Di tama ang sinasabi ko. Na noon pa lang, pinabalak na talaga nila. Kaya nga, pinainan siya ng confidential fund. Na wala naman siyang ginawang pagkakamali. Sinasabi na misuse. Saan ang misuse? Meron ng kuha unmodified opinion, nagbigay na sila ng clearance, wala, ano masasabi niyo? Kaya talagang nahihirapan sila. Ang nahihirapan yung Kongreso, pagdating na naman dito sa 18 marine mga sundalo, gusto na nilang i-discredit din. So, andyan ang NBI. Si Melvin Batibag na dating PDP laban to eh. Sigurado yan. Malaking posibilidad na nagkaroon din ng malita yan. Nagkaroon ng malita yan, mga ganyan. Kaya talagang linagay siya dyan dahil sa problema na yan. At unang arangkada pa lang niya, palpak na kaagad. Diba? Isipin mo, i-interrogate mo yung mga sundalo, mga ex na mga Marines na interrogate mo yan na nakalagay sa supoy na ay i-verify lang yung identity nila. Di nandoon si Natupasio kaya nasupalpal. Nandoon si Mike Defensor, nasupalpal sila. I don't know kung sabi ni Baligot, willing pa rin sila babalik doon para sagutin yung mga katanungan ng mga NBI na hindi naman sila nagka-jive, hindi pare-pareho. Meron nagsabi na satisfied naman daw sila sa tanong ng mga NBI. What I mean, yung paggawa ng investigasyon ng NBI, hindi magkapareho yung mga ginawa nila. So, nakikita na naman natin tong katulad nung kapanahonan ni Jimmy Santiago na ganyan, maraming vlogger na gustong idemanda. Tapos nung kalaunan, biglang nagbago. Kasi tinamaan siya ng
bashing sa social media. At ito nung, I don't know kung matablan ba dyan si Matibag. Kasi parang winalanghian niya yung integridad ng ibang mga ahente dyan na matitino dyan sa NBI. Ang dami dyan. Marami ng mga administrasyon na gustong gagawa ng idadama yan sa kawalanghiyaan nila, pero still tumatayo ang NBI kasi marami talagang matinong tao dyan na talagang sinusunod nila ang tamang batas. O, ngayon, dumating ito, ginagamit ng Malacanang ang NBI, lahat, DOJ ginagamit, lalo ng ombudsman, lalo na itong Kongreso, pati Senado. Kaya nga, whole of the government approach ang ginawa nila para lang kalabanin si Inday Sara, at hanggang ngayon hindi sila nagtatagumpay. Dahil mulat na ang mga tao Alam na ng mga tao ng yung sinasabi ni Risa Ontiveros na taong bayan, sinasabi ng mga makakaliwang grupo, taong bayan daw. Sino bang taong bayan? Kami ang taong bayan, hindi kayo. Di ba? Tayo ang taong bayan. Si Risa Ontiveros gusto daw patakbuhin siya ng taong bayan. Sino bang taong bayan? Yung mga makakaliwa. Sila lang ba ang taong bayan? Yung mga butanteng ngayon 70 million na raw. Yun ang taong bayan na magdesisyon sa upcoming election. I don't know kung papapapil naman ng husto si George Garcia, at ngayon nga gusto nga nilang pigilan yung kung mangyayari yan. O sana naman mapigilan yan si George Garcia. Halatang halata naman yung ginawa niya sa nakaraang eleksyon, na kahit na sabihin natin maganda yung performance ng Duterte 10, pero marami na rin talagang maraming nadali doon sa ginawa ni George Garcia. So, ito nga ay I don't know kung ano na naman sabihin ni Boying, kasi ang feedback galing sa mga tao, hindi umubra yung sinabi niya. Hindi umubra, parang ghost projects din, na meron daw ghost projects President Duterte. Ang unang sinabi, walang nangyari, walang bigat. Pinilit nga ni Lacson na sabihin ni Diskaya na nagsisimula siya nung kapanahonan ni Duterte 2016, pero hindi yan kumapit yung issue na yan. Kaya yan nga, doon sa mga katanungan ni Senator Marcolita, wala siyang sinagot wala siyang sinagot. Ang sinabi pa niya, pro-China si Marcolita. Hindi naman, bakit isasama mo yan yung mga tanong doon? Ba't wala kang investigasyon na ginawa sa daming mga witnesses na lumabas? Bukod pa rito sa witness na mga sundalo, mga ex-soldiers natin, wala ring intensyon na iimbestigahan. Kaya hindi ka ba nakahalata ka ng nagpuprotekta sa Malacanang? Lahat na tao, I don't know kung alam mo ba yan, o talagang matigas ka lang dahil nga pwede kang tirahin din naman kaya tumatangkap ka sigurado yan. Matanggap yan. Wala naman kung sinabi yung pera ang tinanggap mo, basta tumatanggap ka, malita. Wala naman kung sinabi na may pera yung malita, basta tumatanggap ka na malita. Ganun lang yan. So ito, kung balikan natin yung topic natin, I don't know kung ano na naman sasabihin ni Boying ngayong Lunes. Ano naman sasabihin niya? Kasi alam mo yung impact ng sinabi niya bumaliktad sa kanya napakahina ng pag-iisip, ng analysis niya mahina. So sa tingin ko talaga napiktuhan to si Boying sa mga gamot na tinitake niya, kasi naka-triple bypass na ito, may leukemia pa raw siya nung bata. Sabi niya survivor daw siya na gumaling niya siya. May bang gumagaling sa leukemia? Alam ko wala. Or totoo bang leukemia yung sakit talaga niya?
Ngayon, yung triple bypass, may nagdududa pa ngayong iba na triple bypass yung nangyari sa kanya dahil ilang buwan lang, katayo ka agad, nakapagtrabaho ka agad na marami siyang tinatago. Pero para sa akin, makikita mo parang humihina yung ano niya, yung pag-analyze ng mga bagay niya, mga desisyon na dapat niyang gagawin, kung anong impact, anong epekto niyan doon sa mga desisyon niya. Yung mga binigay niya ng mga pananalita, laging sabit Oo, ganyan talaga si Boyeng, laging palpak. So, makikita natin yung mga susunod na mga araw kung ano na naman ang kabalastugan, kasi hindi na kayo makakalusot kahit na sabihin pa ninyong i-convict nyo si BP Inday Sara, i-convict nyo dyan sa Senado, mahirapan kayo. So, ibang topic naman yan kung pag-usapan natin pati yung affidavit ni Madriaga at yung kaso ni Madriaga. Ano bang ginagawa ng ngayon ng mga makakaliwa ngayon, sina Dilima, sina Siljok, So sa susunod nating topic yan i-discuss. So hanggang dito na lang tayo para sa araw na ito. Mamaya siguro magkaroon din tayo ng another broadcast para i-discuss natin yung mga ibang topic na mainit na pinag-usapan dito sa social media, at magbigay tayo ng ating kuro-kuro opinion with regards dito sa mga pangyayaring ito. So salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. I hope you will patronize at lagi kayong bumibisita dito sa Justin Talk News page. At bagong kayong malis, before you leave, paki-like naman, paki-pindot yung like, then share, follow Justin Talk News page. Then, para sa mga bagong viewers natin, paki-subscribe naman para umangat ng konti ang subscription natin. So, maraming salamat at ingat lang kayo. God bless at magandang araw sa inyong lahat. Especially doon sa mga OFW natin, kung meron pa kayong, kung nanonood kayo dito, ingat lang kayo, lalo na yung nasa Middle East. Alam naman natin, pero sa tingin ko hindi na magtatagal yung giyera na yan. Alam naman natin anong ginawa ng IDF ng Israel at ang US. Kung nakusundan niyo yung balita, huhupa rin yan. Medyo katingin ko hindi na lulubha yan. So stay put lang kayo, magpakatatag kayo at mag-ingat. Maraming salamat sa inyo. This is Justin Talk News page. Good evening, good afternoon, good day sa inyong lahat. Salamat po.